Good morning, ma'am. I'm Rosemarica A. Betanghol for Group 5. I present Republic Act 10611 Food Safety Act. Republic Act number 10611. It was signed on August 13, 2013 by Pres Benigno S. Aquino III. It is a joint administrative by order Department of Agriculture and Department of Health. Article 1, Declaration of Policies and Objectives. Section 1, This Act, also known as the Food Safety Act of 2013. Ang Republic Act 10611 po ng food safety. Food is the one of basic necessities ng human. So the main concern po ng government natin ay ang availability ng food sa plato ng bawat Pilipino para ma-achieve po yung food security. Food safety refers po sa assurance ng pagkain ay hindi makakasama to human health while preparing kung nakain na. Rule 1.1. An act strengthens the food safety regulatory system. Sinasabi po dito na ang Republic Act 10611 ay isang batas na naglalayo na pagtibayin ang mga food safety regulatory system sa ating bansa para maprotektahan ang bawat mamimili. Ang RA 10611 po ay isang law na naglalayon na maprotektahan ang mga consumers natin na sa mga local food or other food product ay nakakasigurong nakadaan ito sa mahigpit na inspeksyon. Section 2, Declaration of Policy. In Section 15, Article 2 of the 1987 Philippines Constitution, state shall protect and promote the safety of the people. Naglalayon po ito na maprotektahan ang mga pagkain na iko-commune natin para makasiguro po tayo na malinis at safe ang mga food na nakakain natin. In Sec 9 Article, state that it shall protect consumer from malpractice and from hazardous products. Sinasabi din po dito na dapat maprotektahan ang mga consumer sa malpractice or from hazardous products. Malpractice po ay ang pagkakamali ng isang professional ma-perform yung duty niya na according to standards. Hazardous po is nakakalason. Section 3. Objective is strengthen the food safety regulatory system in the country. Letter A. Protect the public from foodborne and waterborne illness or any misbranded food. Yung sinasabi po sa letter A is yung one of the objectives ng law na ito. Siyempre, yung protektahan yung mga consumer or yung public health sa mga foodborne illness. Or this is na maaaring magmula doon sa mga food na hindi safe i-take ng tao. So by this law, mapoprotektahan nila yung mga consumer nila or yung mga public health. And para sa mga misbranded food na pinoproduce ng mga manufacturer or yung mga hindi pa interesado ma-produce yung food na yon, kaya po may nangyayari po na nakakain po yung mga tao na hindi po dapat o napapasama sa kalusugan nila. Letter B naman po, to achieve economic growth. Letter B naman po, ang sinasabi po dito is kung paano po ma-achieve yung economic growth. One of objectives ng law na ito is ma-achieve yung economic growth sa pamamagitan ng true fair practices. So, ang trade practices, ito yung pagsuporta kung saan sa mga farmers or any related na agricultural workers na kung saan babayaran sila ng mas malaki. Kunwari, yung mga export, di ba po, through that, mas malaki yung bayad sa kanila sa mga export product. Tapos po, kikita po yung economy natin. Number 1 naman po, establish policies or programs to address the food safety hazard and to develop standard and control measures. Ang sinasabi po sa number 1, para ma-achieve daw po natin itong mga objectives na to, kailangan ito po yung kailangan para na-implement. So number 1 po, this is establish, yun nga po yung policy and programs na sa gayon ay ma-ensured safety ng products and also maiwasan yung mga hazard impact.
ng product na ipoproduce nila. And maiwasan din magkasakit yung mga tao. Number 2 naman po, upgrading the capability of farmers, fisherfolk industries, consumer and government personnel in ensuring food safety. Ang sinasabi naman po sa number 2, kailangan daw po ma-improve yung capabilities ng mga farmers. Dahil sa kanila nagmumula yung mga kinukonsume nating mga products. Or for example po, yung farmers is gulayan po yung business nila. Dapat safe po yung ginagamit nila ng agricultural communities. So, gulayan nila para nang sa ganun, safe yung kakain ng gulay. Ayun. So, dapat instead po na mga chemical fertilizer yung gagamitin nila, gumamit na lang po sila ng organic materials or commodities para sa gulayan nila. Para ganon, safe siyang kainin, pero kaya kasi sila gumagamit ng mga chemical fertilizer is para ma-preserve yung gulay and humaba po yung lifespan niya. At maiwasan dapuan ng peste na maaaring maging resulta ng pagkabulok ng gulay. Kaya if mangyayari yung maaari silang malugi. So, Article 2 po, definition of terms. So, Section 4, adulteration. So, ano po ba yung adulteration? So, ang adulteration in food is about adding a substance na kung saan mga harmful substance na maaaring idagdag sa mga food products or cosmetics, pwedeng sa sabon or even sa mga tinatangkilik natin mga produkto. So, yun yung ibig sabihin ng adulteration. So, it is an act that lead to production of which first one is contains poisonous or harmful substance that cause serious health problem. So, ito po yung mga harmful substance na maaari makaapekto sa kalusugan ng mga tao and maaari itong mag-cause ng death or even some serious health problems. And then number 2 is contain any poisonous substance that exceed into the standards of manufacturing practices. So, it means, ito po yung mga substance na kung saan nag-i-exceed siya dun sa limitation or yung standards na itinalaga ng gobyerno or yung manufacturing practices, hindi niya naabot yon. So, for example na lang isa water refilling station. So, sa water refilling station, before ka mag-operate, need mo mag-undergo ng laboratory test para ma-determine kung baka may substansya na hindi dapat nandoon. And dapat hindi nag-exceed yung substance na yun kasi once na-intake siya ng human, maaaring mag-cause ng serious health problems or waterborne illnesses like that. So, yun. Once na-exceed yun, maaari siyang magkaroon ng epekto sa tao. But if they pass the laboratory test, then nakumpleto na naman yung mga documents, then pwede sila mag-operate ng kanilang business. So, number 3 is contain filthy substance that unfit for humans consumption. So, yun nga. So, once na yung substance na yun is hindi siya pwedeng or marumi, maaring mag-cause siya ng sakit sa tao kasi hindi siya fit. Hindi siya nararapat talaga na i-consume ng tao. So, number 4 is use expired ingredients. So, once ito naman na, expired ingredients is pag ginamit mo siya sa food or any cosmetics or what kind of product is it, is nawawala yung nutritional value niya. And nawawalan siya ng saysay na, kunyari, di ba, sa mga food na mapansin nyo, contains vitamin C or whatsoever. Once na expired siya, may expired din yung nutritional value niya. And then, yung purpose niya, kung ano yung mga benepisyo ng product na yon is mawawala. And then also, magkakaroon siya ng mga, mabuhay yung mga harmful bacteria na maaaring mag-cause ng serious health problems. So, foodborne illness. It refers to an illness once that food is contaminated and being intaken by human. So, once po yung food is makontaminate, for example na lang po sa ating hapagkainan, habang kumakain tayo, biglang may dumapong langaw. So, once na dumapo siya, mangingitlog na yun agad.
magkakaroon na yun ng maggots kasi mabilis lang yun eh. It took 4 minutes or how many hours or minutes siguro. And then yun, mapapansin mo may gumagapang ng mga maggots, parang upay doon, no? So, once na na-intake siya ng human, maaaring kang magkaroon ng foodborne illness like diarrhea, pagsusuka, or worst, madidehydrate ka. And then, Food Safety Regulatory Agency or FSRAS or FSRAS. It refers to the following national government agency. So, dalawa pong agency yun is the Department of Agriculture and the Department of Health. So, let's go first to under the Department of Agriculture. So, the first one, so, bagong tayo magtungo doon, so, ano nga ba yung trabaho ng Department of Agriculture? So, sila yung nagpo-promote ng development sa agriculture. Sila yung sumusuporta sa mga serbisyo or mga produkto natin na ini-import in-export sa ibang bansa, and then yung mga sa mga domestic, so mga locally products, sila yung mga in charge doon. So, ano naman yung mga under ng agency nun? So, first one is Bureau of Animal and Industry. So, sila yung mga nag-aaral kung saan sa sakit na mga sakit sa hayop. You know, kung saan nagmumula yung sakit na yon, anong cause nun, ano yung mga senyales na may sakit yung hayop na yon, at naghaharap din sila ng solusyon kung paano mape-prevent yung sakit na yon. So, the second one is National Meat Inspection Service. So, it is obviously about meat inspection. So, sila yung nag-i-ensure ng safety ng mga meat products such like beef products, pork, chicken, or any related meat products. And then the third one is Bureau of Fisheries and Water Resources. So, sila yung nag-i-improve ng overall improvement and development ng mga aquatic resources or yung mga fisheries, and sila din yung nagpapatupad or nag-implement na kung hanggang saan lang dapat yung gaano karami yung huhulihin ng mga tao or mga companies doon sa dagat. You know, kasi since limited lang ang ating resources, mga fisheries resources, hindi siya basta-basta pwedeng hulihin. So, you need to have a permit, and yon. And then the last one is Bureau of Plant and Industry. So, sila naman yung about sa mga crops. Kung about crop protection, kung paano poprotektuhan yung mga crops laban sa mga pest, kung paano poprotektuhan yung crop against those harmful mga environmental factors maaaring maka-apekto dun sa crops. And also, it is about paghahanap ng effective technology para sa ating pagtatanim, kung paano mapaparami yung production when it comes to rice production, corn production, or any related agricultural production. So, ano naman ang Department of Health? So, the Department of Health, sila yung in charge kung saan sila yung nagmamandate ng developments, nagde-develop din sila mga national plan and also mga health guidelines. So, they ensure also na merong access ang public sa public health. You know, kahit mapapubliko or private, dapat lahat ng Filipino is meron silang access sa public health system sa ating bansa. So, under nun is Food and Drug Administration. So, they are protecting the public doon sa mga nag-i-ensure sila kung yung mga gamot ba is safe when it comes to human and veterinary drugs. You know, kasi hindi lang basta sila about sa tao. In charge din sila sa mga hayop na gamot. And then the second one is Bureau of Quarantine. So, it's simply obvious about securing our people laban dun sa mga nag-spread na mga diseases. For example na lang, nung time na nag-COVID pandemic, so they are the one who are in charge in securing people and
sila din yung in charge dun sa mga merong taong may sintomas ng sakit na yun. So, sila yung nag-separate nun sa ibang lugar or sa ibang groups. So, Food Safety Officer. It refers to professionally qualified and properly trained officer appointed by FSRAS and LGU. So, Food Safety Officer, hindi siya basta-basta kinukuha. Ina-appoint siya ng mga local government units na inilalagay dun sa posisyon na yun. So, sila yung mga nag-i-ensure ng safety ng food. Sila din nag-expect kung tama ba yung manufacturing process ng product na yon. Ini-ensure din nila yung mga health rule kung tugma ba yung mga pinagagawa nila dun sa mga rule standards. And chine-check din nila kung pwedeng i-consume yung product na yon. Kasi syempre tinitest din nila yung baka mamaya harmful pala yung once na nilabas yung product na yon. So, Section 13. Principal Responsibility of Food Business Operators. The FBO should ensure the food safety and the control system are in place to produce or eliminate risks to consumers. Ang sinasabi po dito sa Section 13 sa FBO kung ano po yung responsibility nila na dapat gawin. And yung FBO, they must ensure yung safety ng product sila and also no operation and sa raw materials. Kung tama ba yung proseso na ginagawa nila. And tama ba yung packaging nila and distributing ng mga products nila. And ano po, yung mga dapat gawin na makakasigurado po sila na safe yung product nila, tulad na lang na dapat po nila i-check muna yung mga expired na ba yung mga products nila or ginagamit nilang mga materials. Yun yung responsibility ng mga food business operators. Na para kung sa ganon, ma-eliminate yung risks na magkaroon ng sanhi ng pagkakasakit ng mga tao or magko-consume ng product na yun. And para din dun sa mga food business operators, dapat handsome po sila sa business nila. Kasi once na hindi sila magkaroon ng madaming oras or hindi nila pinagtuunan ng oras yung business nila, possible po talaga na magkaroon ng butas or aberya when it comes to production. And yung possible din po na makaka-apekto po sa consumer. And then sa business po nila. So, let's go naman po sa Article 12. Dito naman po yung mga prohibition, penalties, and sanctions. So, in Section 37, ito po yung mga prohibited acts. First one is operate a food business without the appropriate authorization. So, gaya nga po na sinabi ko kanina, hindi ka basta-basta makakapag-operate kung hindi ka authorized na mag-operate. Siyempre, sa business, need mo na mga legal documents na nagmumula sa munisipyo or even sa community, sa mga local government units. Need mo yon kasi it serves as your basis na you are legally mag-operate ng business mo. And then second one is connive with food business operators and food inspector which will result in safety risks to the consumers. So, yung connive naman po, ibig sabihin is you are secretly allowing those illegal doings. Ibig sabihin nun parang may kasabuat mo din yung mga business operators na yon na ina-allow mo kahit yung products is not safe. You are sacrificing their health kapalit ng pera, Ganun naman talaga sa Pilipinas, no? Pera-pera lang. So, yun yung mga prohibited acts. And then third one is violate the implementing rules and regulation of this act. And then yung mga ibang rules doon, once na violate mo, yun yung mga bawal na act, yung mga followed by mga iba pang acts na nakapaloob dito sa batas na to. So, Section 38 is penalty. Any person who shall violate any provision of this act shall suffer the penalties provided hereunder. So, first conviction is maaari kang magmulta ng 50,000 hanggang 100,000 at masuspend ka for 1 month. So, ano nga ba conviction? So, yung conviction is
ito yung kung saan sinusuri yung tao kung guilty ba siya. Ini-inspect siya kung guilty ba siya dun sa kaso na yun. So, the second one, if you are in the second conviction, maaari ka magmulta ng 100,000 to 200,000 at masuspend ka ng 3 months. And sa pangatlo, third conviction, maaari ka magmulta ng 200,000 to 300,000 at masuspend ka for 6 months. And if nag-violate ka naman at nakaresulta ito sa slight physical injuries sa isang tao, maaari ka multa ng 200,000 to 300,000 at masususpend ka for 6 months. And if you are the offender, ikaw ang magbabayad ng mga expenses ng tao na yon na naapektuhan mo, kahit sa mga medical expenses niya, or after nung sa hospital bills, babayaran mo pa yon, mga medicines niya, hanggang sa makarecover yung tao na yun. Kailangan mong bayaran yun. Resulting in less serious or serious physical injury. Pag naresulta naman siya sa mga seryosong mga injury, maaari ka magbulta ng 200,000 to 200,000 at masususpend ka for 1 year. Yun nga din, yung offender, magbabayad din siya ng mga expenses ng mga medical expenses hanggang sa makarecover yung tao na yun. So, the last one is, if nag-result naman to sa pagkamatay ng isang tao na yun, maaari kang makulong ng 6 na buwan at 1 araw at hindi lalagpas sa 6 na taon at 1 araw, at magmumulta ka din ng 300,000 hanggang 500,000 pesos. And worst, matatanggalan ka pa ng lisensya para mag-operate ng business mo. So, possible na hindi na talaga siya magbubukas. So, yun lang po, ma'am. Thank you for watching our report or reportings. I hope, ma'am, you enjoyed and we deliver our report in good. So, thank you po, ma'am. Have a good day. Bye.